Sa Mindanao, may mahigit 20 operational airports. Kabilang narito ang General Santos Airport at Sarangani Airstrip. Ang dalawang paliparan na pinakamalapit sa epicenter na nangyaring 7.8 magnitude earthquake. Kaya po ngayong umaga, kakamustahin natin ang naging epekto ng malakas na lindol na ito sa operasyon ng ating mga paliparan. Kasama natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo dalawa. Sir, gaano po kalaki ang naging epekto ng lindol sa operasyon ng mga pangunahing paliparan sa rehiyon, lalo na sa General Santos Airport o General Santos City Airport sa Sarangani Airstrip? Well, sa mga areas po na affected nitong earthquake, ito lang pong Gensan ang nagkaproblema dahil yung pong nearest is Davao and Cotabato. Normal operations po tayo dyan. At sa ngayon po ay pinapayagan naman dyan sa Gensan yung ating mga government, military at humanitarian flights for the meantime dahil unang-una yung passenger terminal ay na-damage at ina-assist po. Kahapon nga po ng umaga, nagpunta yung DOTR team dyan sa pamumuno ng ating kalim Banoy Lopez para ma-assess nila ang mga structural engineers kung ano yung nangyayari doon sa damage doon sa nasabing paliparan. Okay. Sir Eric, kumusta po yung mga pasilidad natin, yung mga runway? Hindi naman po masyado naapektuhan? Wala pong damage sa runway dahil unang-una nakakapag-operate po except for commercial flights. Okay. So sir, wala naman pong flight na na-cancela since wala naman naging damage sa runway o na-divert at least. Kamusta po ang sitwasyon sa mga pasaherong naapektuhan? No, na-damage po ang passenger terminal for commercial operations. Kaya ang nangyari, nag-issue ang CAAP ng notang nung 8 of this month hanggang 11, bawal pa po ang commercial operations. So far sa ngayon po, 63 flights yung affected since June 8. Okay. Sir Eric, sa ngayon po, ano na po yung mga hakbang na ginagawa ng airport para po ng mga otoridad para po maibalik po ang normal na flight operations? Binigyan po kami ng 10 days or 1 week ng ating kalihim Banoy Lopez para expedite lahat at makapag-normalize yung commercial operations. But sa ngayon po naman, ang mga airlines ay nakapagtulungan sa CAAP para at least ma-accommodate yung mga pasahero na gumagamit ng Gensan Airports sa Davao. In fact, nagpadala po o nag-order ating kalihim na yung point-to-point bus mula dyan sa airport sa Gensan patungo diretso sa Davao para at least maibisan man lang yung inconveniente ng mga pasahero na apektuhan ng flight. Okay po. Sir, kamusta naman po yung pakikipag-coordinate natin ng CAAP sa airline companies at ng rescue teams para mapanatili na ligtas yung operasyon sa gitna ng mga pinsala? So far po, yung mga humanitarian at military flights, tuloy-tuloy naman po yun. At sa ngayon po, inililinis at nalinis na yung parte na medyo na-damage. At in-inspeksyon na lang ho ng ating mga structural engineers dahil marami pa pong aftershock na nangyayari. Kaya it's unsafe first na sa ngayon, i-operate muna for commercial hanggat hindi talaga nakiklear ng ating mga structural engineers. Hopefully, within less than a week, siguro baka makapag-operate na rin tayo alinsulid doon sa utos ng ating kalihim. Okay. Well, sa mga pinapakita po nating pictures, Sir Eric, maging yung mga kisame doon sa loob ng paliparan ay nagbagsakan hanggang sa mga restroom. Pakipaliwanag po, Sir Eric, pagka po mga ganitong sakuna, ano po ba yung standard protocol sa mga paliparan? Ano po ang dapat nilang gawin? Meron po tayong protocol sa mga, especially sa ating mga airport personnel during the time na ganyan, Kaya kung mapapansin nyo, wala pong naapektuhan o nasaktan or reported casualties yung nasabing earthquake dyan sa Gensan. Sir, meron po bang contingency plan na ang CAAP para sa mga susunod na araw kung sakaling ang may aftershocks? Well, sa ngayon po ay tinitingnan nga yung isang area na pwedeng mag-operate ng commercial flights sa isang parte ng building na structurally siguro matibay naman. Kaya doon natin ilalagay muna at least para makapag-operate yung commercial operations. Okay. Sir Eric, meron po bang alternate airports or airstrip na pwedeng puntahan yung mga pasahero na hindi masyado naapektuhan since nangyari nga ito nang hindi inaasahan?
Well, in Davao Airport po is nearest dyan sa Jensan, about 2.5 hours, I think, by land. At mayroon naman hong available na bus na point-to-point na provided by DOTR. So, ang international airport naman po itong Davao, kaya makakapag-accommodate po ito ng maraming flights. Alright. Well, Sir Eric, sa inyo pong estima, gaano po kaya katagal ang magiging recovery itong mga naapektuhang paliparan? We were given 1 week by the secretary to complete at yung operation, mag-normalize operation ng ating paliparan at hopefully maisasaayos naman po ito within that deadline. Feasible naman po ito yung isang linggo na ibinigay. Yes, ma'am. Opo. Okay. Alright. Well, on that note, maraming salamat po. Muli nakasama natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Sir Eric Apolonio. Maraming salamat po. Thank you, sir.